So ayan. Uy, ano to si kuya? Biglang humarang si kuya. Ano tong trip ni kuya? So alam nyo ba na ipinagbawal ito sa atin sa Islam? Mariin ang pagbabawal sa pag-block sa isang daan, lalo na yung pampublikong daanan. Pinagbawal po yan ng mahigpit sa Islam dahil yan ay mayroong kaakibat na malaking kasalanan, yung pagharang sa mga daanan ng tao. Ayun pa, dinagdagan pa ni Kuya Tuktok. Nako naman talaga. So sa Islam po ay ipinagbawal po ni Propeta Muhammad ang pagharang sa mga daanan, lalong-lalo na kapag ganito yung pampublikong daanan. Sobrang higpit po nung pagbabawal ni Propeta Muhammad na harangan yung daanan. Ayan tuloy, hindi makadaan ng maayos yung mga pedestrian, nabutan tuloy sila ng green light. So sa Islam po ay mariin pong ipinagbabawal yun, mga kaalam. Lagi nyung tandaan yun, akala natin magaan lang yung kasalanan natin dyan, mayroon po yung kaakibat na malaking kasalanan. At saka ipinagbawal ni Propeta Muhammad na harangan mo yung mga daanan ng tao. Kasi sabi sa hadith ni Propeta Muhammad ay ang iman daw ay mayroong 70 na sanga o 60 na sanga. At ang pinaka nasa taas noon ay ang pagsasabi ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamababang sanga ng iman, yung pananampalataya, ay yung pagtanggal ng mga nakakadisgrasya, nakakasagabal sa daan, katulad ng mga kahoy, mga bote, mga pako. Kapag may nakita kayong mga ganun nakakadisgrasya sa daan, ay marapat sa atin na yun ay tanggalin natin, sapagkat yun ay sadaka. Yun po ay kawanggawa. Yung pagtanggal sa mga nakakadisgrasya, nakakasagabal sa daan ay kabilang po sa sadaka, kawanggawa. Sabi na nga si Propeta Muhammad ayon kay Abi Hurairah, sabi niya, wa tumitul adha anit tariqi sadaqatun. Ang pagtanggal sa mga bagay-bagay na maaring makadisgrasya sa daan ay isang uri ng kawanggawa. So isipin mo yun, pagtanggal lang ng mga nakakasagabal sa daan ay sadaka ka na, kawanggawa ka na. So ano naman kaya yung gantimpala kapag ikaw na mismo yung humarang sa daan, di ba? So iwasan po natin na humarang tayo sa daan, sapagkat ito ay ipinagbawal sa atin bilang mga Muslim. At alam niyo ba, mayroong nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso nung siya ay umakyat sa paraiso, na lalaki na kung saan nagpapagulong-gulong sa sobrang saya doon sa paraiso. So nagtanong si Propeta Muhammad kung ano yung nagawa ng lalaking ito, bakit nagpapagulong-gulong siya sa kaligayahan doon sa paraiso. So ang sinagot sa kay Propeta Muhammad ay ang dahilan yan ay dahil ang lalaki na yan ay nagtanggal siya ng sanga ng kahoy, isang sanga lang ng kahoy nung nandun siya sa mundo, kaya nagpapagulong-gulong siya sa paraiso ng kaligayahan. So isipin niyo yun, pagtanggal lang ng isang piraso ng kahoy na nakakasagabal sa daan ay naging dahilan na kung saan nagpagulong-gulong sa saya, kaligayahan yung isang lalaki na ito na nakita ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. So nawa ay huwag tayong humarang sa mga daanan at huwag nating harangan ang mga daanan, sapagkat ito ay matinding ipinagbawal sa atin bilang mga Muslim na alipin ng Allah at sumusunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lang, pauwi na tayo sa ating bahay. So andito tayo sa Binondo Intramuros Bridge na napakagandang tulay dito sa Binondo Intramuros. محمد كان علم كليبس.